Hi guys! Welcome back to my channel, Rire TV. Kinuranahang nagmula sa ilalim ng lupa. Kabanata 766 hanggang Kabanata 770. Kabanata 766. Ang Great Leisure Court. Lumabas si Caspian sa mataas na pader. Sa isang iglap, sumugod siya sa lugar kung saan nakaiwas ang kabilang partido. Halatang hindi inaasahan ng kabilang partido na ganoon kabila si Caspian. Nagulat siya at umiwas sa likod ng rock carry sa tabi niya ng mas mabilis. Ang nagulat na tunog na ito ay medyo pamilyar kay Caspian. Ngunit saglit hindi niya matandaan kung saan niya ito narinig kaya humakbang siya pasulong. Pagpapaliit ng distansya, nahuli kita. Dirdiretsong tumalon si Caspian sa tuktok ng rock carry at pagkatapos ay lumusot pababa. Lumapit siya at humawak sa likod. May napunit na tunog. Biglang nalaman ni Caspian na parang alon ang tanawin sa harapan niya. Nang tumingin siya sa malapit, nakita niyang isang piraso lang ng bus yellow na tela ang nasa kamay niya, ngunit nawala na ang figure. Fantasy formation. Naningkit ang mga mata ni Caspian at agad na napakunot ang mga gilid ng kanyang bibig. Interesting, ang Imperial City ng Arlington ng FX ay ganap na naiiba mula sa dati. Ngayon, ang mga magsasaka ay nasa lahat ng dako. At ang taong ito ay naglakas loob na gumamit ng fantasy formation sa gayong kapaligiran ng hindi natatakot na maakit ang atensyon ng ibang mga magsasaka. Hindi niya alam kung dapat ba niyang purihin ang taong ito sa pagiging matapang o masyadong confident. Gayunpaman sa paghusga mula sa maikling pakikipag-ugnayan ni Caspian, ang fantasy formation ng kanyang kalaban ay talagang napakalakas. Kahit gaano kalapit, hindi niya naramdaman ang pagbabago-bago ng espiritual na chi. Kung hindi siya naloko. Ngunit ang galaw ng iyong katawan ay hindi kasing bilis ng sa akin, ngumuso si Caspian. Isang malakas na espiritual na pakiramdam ang kumalat at hindi nagtagal ay nakita niyang muli ang kanyang kalaban. Dito, isang hakbang pasulong, si Caspian ay hindi nagmamadaling saluhin siya, ngunit sinundan siya. Gusto niyang makita kung saan siya dadalhin ng kabilang partido. Sa oras na ito, naramdaman din ni Caspian na ang kabilang partido ay hindi nagpumilit na tumakas. Sa halip, siya ang tila nangunguna. Bukod dito, kahit na ang kabilang partido ay gumawa ng maraming mga pagliko at ginamit ang fantasy formation upang lituhin ang Caspian, hindi siya kailanman umalis sa Imperial City. Parang naglalaro ng taguan ang dalawa. Makalipas ang halos isang oras, biglang bumilis ang figure at nag-drill sa isang malapit na kagubatan at dagat ng bulaklak. Naabutan siya ni Caspian sa ilang hakbang at tumangala. Ayon sa kaalaman ni Caspian, ang direksyon kung saan nawala ang figure ay dapat nakabilang sa isang lugar tulad ng Imperial Garden. Dito ba ang destinasyon? Nag-iisip sandali si Caspian bago siya hinabol. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang hakbang, isang puting anino ang biglang lumipad patungo sa Caspian na parang kanyen. Isang palihim na pag-atake. Akmang susuntukan niya, biglang nalaman ni Caspian na ang puting anino ay isang nakangiting ulo ng baboy. Guwapo, nanlaki ang mata ni Caspian sa gulat. Bakit nandito ang matabang baboy na mahigit kalahating araw nang nawala? At sigurado si Caspian na tiyak na hindi ito ilusyon. Dahil kakaiba ang ugali ni Handsome. Iyon ay hanggal at cute. Ang imahe ay maaaring huwad, ngunit ang ugali ay mahirap huwad. At may isa pang bagay na makakapagkumbinsi kay Caspian na totoo ang gwapong ito. Dahil biglang bumalik sa orihinal na anyo ang katawan ni Handsome nang lumilipad ito sa himpapawid. Ang matabang baboy ay tumitimbang ng ilang libong kilo at napakalaki. Sa isang iglap, ito ay parang isang bundok ng karne na dumidiin patungo sa Caspian. Umadjadjak pa ang ulo ng baboy. Alam ng maraming tao na sa balikat ni Caspian, madalas mayroong isang cute na maliit na puting baboy na kasing laki ng dalawang kamao. Ngunit halos walang nakakaalam na ang maliit na puting baboy ay talagang isang matabang baboy na mahilig kumain ng tao. Kapag dumating ka ulit, bugbugin kita hanggang mamatay. Nang makitang palapit na ng palapit si Guwapo at nanginginig ang taba sa buong katawan, binawi ni Caspian ang kanyang kamao at ngumuso.
Sa isang swoosh, ang matabang baboy ay lumapag wala pang 1 pulgada ang layo mula sa Caspian at tumangala sa kanya na may hinaing. Napaka-fierce mo. Hindi nakaimik si Caspian. Hindi na ako makikipaglaro sa iyo. Paluha-luha ang mataba na baboy at tatakbo na sana. Gayunpaman, inabot ni Caspian at hinawakan ang malalaking tenga nito. This time, naiiyak na talaga si Handsome sa sakit. Bakit ka nandito? Galit na tanong ni Caspian. Sa pagkakataong ito, walang kinalaman si Handsome sa lalaking nangalis kay Jessica at hindi maniniwala si Caspian kahit nabugbugin siya hanggang mamatay. Paano niya hinayaang tumakas ang clue ng ganoon lang? Munting sorrow na humiling sa akin na I welcome ka at nakangiting sabi ni Handsome. Maliit na alamid, natigilan si Caspian. Ang pamagat na ito ay isang natatanging hit. Pero hindi nagtagal, naalala ni Caspian na isang tao lang ang binigyan ni Handsome ng ganitong titulo, si Yvonne Johnson. Yvonne, tanong agad ni Caspian. Siya iyon. Tumakbo lang siya at sinabi sa akin na nandito ka at hiniling na I welcome kita, sabi ni Handsome habang maingat na inaalis ang tenga nito sa kamay ni Caspian. Pumilis ang tibok ng puso ni Caspian nang marinig niya na si Yvonne nga iyon. Sa sandaling ito, wala siyang oras na makipagtalo kay Handsome at nagmamadaling tumakbo papasok sa daanan ng bato. Maya-maya, nakita niya na sa loob ng maliit na pavilion sa ilalim ng punong nasa harapan niya ay nasa bewang niya ang mga kamay. Maningning ang mga mata nito at nakatitig sa kanya na nakaumbok ang bibig. Kulang ang 1 piraso ng manggas niya. Ang nawawalang piraso ay nasa kamay ni Caspian. Nakaupo si Jessica sa pavilion. Sa oras na ito, nakasandal siya sa bakod na nakapikit. Unti-unting bumagsak ang dibdib niya na parang natutulog. Ikaw ba talaga? Lumakad si Caspian ng ilang hakbang, tumingin kay Yvonne at saka tumingin kay Jessica. Jessica. Buhay ka pa ba? Sa orihinal, galit na nakatitig si Yvonne kay Caspian, ngunit nang marinig ang mga salitang ito, agad siyang naglabas ng puchi, natunog at nagsimulang tumawa. Ang kaakit-akit na batang babae sa ilalim ng batang babae ay tila nagniningning sa lahat sa sandaling ito, na ginagawang hindi maigalaw ng mga tao ang kanilang mga mata. Mas nakakasilaw pa siya kaysa sa mga bituin at maliwanag na buwan sa buong kalangitan. Phew, hindi ko na kaya. Tatawanan mo ba ako hanggang sa mamatay? Caspian, ano ba ang nasa isip mo sa kanyang mga kamay sa kanyang tiyan, na paatras si Yvonne at tumatawa? Sa oras na ito, sinamantala rin ni Caspian ang pagkakataon na obserbahan si Jessica. Malumanay ang paghinga niya at hindi naman siya mukhang masakit. Mukhang tulog na talaga siya. Gayunpaman, maaari pa rin siyang makatulog sa gayong mga kalagayan. Halata namang may ginawa si Yvonne dito. Nang makita ang kaba at pag-aalala sa mukha ni Caspian, hindi maiwasan ni Yvonne na maasim. Tumigil siya sa pagtawa, kinurot ang bewang at tinitigan si Caspian gamit ang berdeng mga mata. She snorted coldly and said, "Humph, parang kailangan kong ipakalat ang balita. Basta sasabihin ko kay Caspian na nasa kamay ko ang asawa niya, malagay man siya sa panganib, lalapit siyang masaya." Well, hindi pa. Tinawakan ni Caspian ang ilong niya at medyo nahiya. Kung talagang magkasama kayo, ngayon ko lang siya pinatay. Ikanaway ni Yvonne ang kanyang kamao. Para bang nararamdaman ang mood ng kanilang amo, isang berdeng ahas at isang pulang ahas na nanginginig sa kanyang pulso ay tumayo sa sandaling ito. Nagpadala sila ng mga sulat kay Caspian at sumirit. Gayunpaman, ang dalawang ahas ay umatras sa takot matapos malamig na tanggayan ni Caspian. Bumaba na tayo sa negosyo. Bakit ka pumunta dito ngayong gabi? Bakit mo nahuli si Jessica? Tumingin si Caspian kay Yvonne at nagtanong. Kabanata 767. Ang lalaki ko ay niligawan ng ibang babae. Siyempre, gusto kong makita kung paano mas magaling ang babaeng iyon kaysa sa akin, napabuntong hininga si Yvonne at confident na sinabi. Sa oras na ito, dumating si Handsome sa isang iglap. Nang marinig ito, tumingin ito sa babae at nagdududang sinabi, "Hindi ka pa tumatanda. Halatang virgin ka. Bakit naging lalaki mo si Caspian?" Hindi alam ni Guwapo kung ano ang masasabi at hindi masasabi. Pagbuka pa lang ng bibig ay agad na nagdulot ng malaking pamumula sa mukha ni Yvonne.
Munting matabang baboy, tumahimik ka. Kaya ko nasabi na lalaki ko si Caspian. Hindi ko sinabing babae ako. Galit na ngumuso si Ivan. Mukhang may katuturan ng loika na ito. Tumanggo si Guapo. Yan ang dahilan. Walang pakialam si Caspian sa away ng isang lalaki at isang hayop. Hindi siya makapaniwala na napunta si Ivan dito dahil lang sa nagseselos. Siyempre may iba pang dahilan. Itinikom ni Ivan ang kanyang mga labi. Inikat ang kanyang mga mata kay Caspian at sinabi sa mahinang boses, ngunit ito ang pinakamahalagang bagay. Lumingon si Caspian at nakita si Handsome na commandant sa kanya. Inikat ni Caspian ang kanyang mga mata kay Handsome na malungkot at pagkatapos ay bumaling ng tingin kay Ivan. Pumasok ka at maupo. Pagkatapos noon, nanguna siya sa paglalakad papunta sa maliit na pavilion at umupo sa tabi ni Jessica. Matapos matiyak na maayos na si Jessica, mas gamaan ang loob niya. Nang makitang labis na nagmamalasakit si Caspian kay Jessica, nalungkot si Ivan sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, umupo din siya sa tabi ni Caspian at galit na hinawakan ang braso ni Caspian. Samandal din siya kay Caspian. Biglang nawala ng magawa si Caspian. Buti na lang at walang malay si Jessica at hindi nakita ang eksenang ito. Walang paraan si Caspian para maging napakalamig kay Ivan. Pagkatapos ng lahat sa Darnley Valley, iniligtas ni Ivan ang kanyang buhay. Matagal na ang nakalipas, nagkaroon ng malalim na buhol sa pagitan nila. Ang ganoong bagay ay hindi makakalimutan kahit na gusto nila. Nang makitang hindi siya tinulak ni Caspian, biglang napangiti si Ivan at naging good mood. May konsensya ka. Hindi ako nagpunta dito para walang sabihin sa iyo ang isang bagay na importante. Isang hitsura ng Inuit ang lumitaw sa mukha ni Caspian. Ano ito? Sa oras na ito, siya rin ay nasa mataas na espiritu. Kung tutuusin, tiyak na hindi maliit na bagay para kay Ivan na gumawa ng isang espesyal na paglalakbay dito. Caspian, sabihin mo muna sa akin, pupunta ka ba sa Myriad Demons Burial Ground sa loob ng ilang araw? Nang malapit na siya kay Caspian, tumingin si Ivan sa mga mata nito at nagtanong. Ang kanyang berdeng mga mata ay malinaw sa ilalim ng liwanag ng buwan at may hindi nakukuhang pag-aalala sa kanyang mga mata. Well, mga 10 araw mamaya. Tumanggo si Caspian. Sinabi sa kanya ni Charlotte ang mga eksaktong araw. Kung walang malaking aksidente, hindi magbabago ang panahon. Sa pagkakataong ito, dapat kang mag-ingat. Nakagati Ivan ang ibabang labi. Tila nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ang mahalagang balita kay Caspian o hindi. Gayunpaman. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagba siyang sabihin ito ng malakas dahil malaki ang posibilidad na makita mo siya. Natigilan si Caspian tapos naging seryoso ang mukha. WHO. Nang maramdaman ang malamig na aura na nagmumula sa katawan ni Caspian, hindi napigilan ni Ivan ang mapangiti. Hindi mo ba nahulaan na noon ang nagdulot sa iyo ng labis na sakit? Si Carson Montgomery. Nang marinig ang pangalang ito, naikuyom ni Caspian ang kanyang mga kamao sa isang iglap. Ang temperatura sa pavilion ay tila bumaba sa lamig sa isang iglap. Sa mga sandaling ito, nakakamangha ang momentum ni Caspian na kahit si Ivan ay hindi napigil ang tumayo at umatras. Tinitigan niya si Caspian na puno ng pagtataka at takot ang mga mata. Maging ang walang malay na si Jessica ay hindi naiwasang pumulupot at bahagyang sumimangot. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natauhan si Caspian at ang mabangis na liwanag sa kanyang mga mata ay humupa. Mabilis ding nawala ang malamig na kapaligiran sa pavilion. Nagtatakang nakatingin si Ivan kay Caspian. Maya-maya lang ay naka-recover siya. She nodded and said, mukhang malaki ang naging improvement mo after nating maghiwalay last time. Noong una, nag-aalala ako sa iyo, ngunit ngayon ay mas mabuti na. Sigurado ka bang pupunta siya? Tinapik ni Caspian ang upuan sa tabi niya at tumingin kay Ivan. Matapos bumalik sa tabi ni Caspian, ipinakita ni Ivan ang isang pambihirang solemne na tingin sa kanyang mukha. Walang problema sa aking mga mapagkukunan ng impormasyon. Pupunta sana siya pero napakalaki daw ng Myriad Demons Burial Ground. Mahirap sabihin kung makikilala mo siya o hindi.
Anong kaharian ngayon ang Carson Montgomery? Tanong ni Caspian. Pagkatapos na pumasok sa Great Ocean Sec, ang kanyang lakas ay dapat bumuti ng napakabilis. Ang pinakahuling balita ay noong nakaraang buwan. Pumasok siya sa peak second stage ng Pulse Control Realm. Sumulyap kay Caspian, sinabi ni Ivan, hindi ka ba nagulat? Talaga, tumango si Caspian. Nasa kanya ang mga kayamanan na iniwan sa kanya ng kanyang ina at kasabay nito, itinaya niya ang kanyang buhay upang ipaglaban ang mga ito. Sinubukan niya ang lahat ng paraan upang ipaglaban ang mga kinakailangang mapagkukunan upang maabot ang kanyang kasalukuyang kaharian. Naiisip niya na ang kanyang bilis ng pagpapabuti ay sapat na mabilis, ngunit si Carson Montgomery ay hindi mas mabagal kaysa sa kanya. Demon Python form, boy, ang swerte talaga ni Carson Montgomery. Ang kanyang konstitusyon ay halos ginawa para sa Great Ocean Sec. Napakalaki ng resources na ini-invest sa kanya ng Great Ocean Sec na hindi mo maisip. Narinig ko na pumunta siya sa Myriad Demons Burial Ground sa pagkakataong ito para maghanda para sa promosyon sa Holy Land Realm. Sa puntong ito, biglang huminto si Ivan at tumingin kay Caspian na may kakaibang tingin. Puno ng kalungkutan at kalungkutan ang mga mata nito na ikinabigla ni Caspian at nagpakaba sa kanya. Ayos ka lang, iniisip ni Caspian na may sinapian si Ivan. Caspian, narinig ko noong wala ako, niloko mo si Arlington ng prinsesa ni Efrax para maging asawa mo ulit, tanong ni Ivan. Sino nagsabi niyan? Mukhang nataranta si Caspian. Walang pag-aalinlangan, ipinagkanulo ni Ivan ang matabang baboy. Uy, parang may narinig ako. Magsalita ka muna, aalis na ako. Nang makitang hindi tama ang sitwasyon, mabilis na tumakbo si Handsome. Pinandilatan ni Caspian ang likod ni Handsome with a murderous look, walang magawa na sabi niya, hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Pero siguradong walang magiging resulta sa pagitan namin ni Princess Charlotte. Nasabi ko na sa kanya ng malinaw. Nang makitang seryosong nagpaliwanag si Caspian, hindi napigilan ni Ivan na mapatawa. Kinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, sige, sige. Anyway, hindi kita sinisisi nung una. Pero after listening to Handsome, bigla akong may naisip. Umayos siya ng tip at lumapit kay Caspian. Sa oras na ito, wala pang isang daliri ang layo ng mukha niya kay Caspian. Gustong umatras ni Caspian, ngunit napahawak siya sa baba ni Ivan. Hindi siya makagalaw. Caspian, alam mo ba kung aling mga Efrax ang naniniwala kay Lunya bilang kanilang Panginoon? Nakangiting tanong ni Ivan. Nang marinig niya ang tanong na ito ni Ivan, nag-isip si Caspian ng isang posibilidad. Hindi kaya bulong ni Caspian? Siyempre naman, umiti ng matamis si Ivan. Sinamantala ni Ivan ang sandali na na-distract si Caspian, pinitik ni Ivan ang kanyang daliri na inilapit ang mukha ni Caspian sa kanya. Kabanata 768. Ba? Matapos halikan si Caspian, tuwang-tuwa si Ivan at pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang bibig sa kasiyahan. Ayaw ni Caspian. Sinamantala na naman siya ni Ivan. Magsasalita pa lang sana siya ay nag-inatang bewang ni Ivan at nanlaki ang mga mata. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa akin noon? Ngayon, naghihiganti lang ako sa iyo ng kaunti at ito ay sinadya ni Ivan na sumulyap kay Jessica. Sa tuwing sesubog na si Caspian, kalmado siya sa sandaling mabanggit ni Ivan ang nangyari noon. Sa totoo lang, naramdaman din niya na medyo sobra-sobra na ang ginawa niya noon. Sige. Hindi na kita aasa rin. Sa sandaling ito, nadama ni Ivan na siya ay isang mato na sinamantala ang isang magandang munting asawa. Umuso siya. Sasabihin ko sa iyo ito. Si Ukror at Arlington ng Efrax ay parehong naniniwala kay Lunya. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ang puso ni Carson Montgomery ay hindi limitado sa Ukror, pinahikit ni Caspian ang kanyang mga mata. Hindi ba kayo pareho? Tumayo si Ivan. Ang mga Lunya ay may mas maraming mapagkukunan ng paglilinang at mas makapangyarihang mga magsasaka. Tiyak na gustong maging mas malakas ni Carson Montgomery. Pero kung makapunta ka kay Lunya, mas malaki ang tsansa na makilala mo siya. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Bakit ang dami mong alam? Napatingin si Caspian kay Ivan.
Nalaman niyang sa tuwing nakikita niya si Ivan, marami itong maibibigay na balita sa kanya. Kaunti pa lang handang sabihin ko sa iyo. Ito ay tungkol sa pamana ng sekta. Sinong nagsabing maging tao ka? Nang lumingon siya ay nagkunwaring natural si Ivan. Sa oras na ito, hindi nakita ni Caspian na may mga ripple sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man maging luha ang alon ng tubig ay pilit silang pinigilan ni Ivan. Walang pagbabago sa tono niya kaya kahit si Caspian ay hindi napansin ang pagbabago ng kanyang kalooban. Ang iyong maliit na asawa ay malapit ng magising. Habang malalim ang iniisip ni Caspian, muling nagsalita si Ivan. Natapos ko na ang pakikipag-usap tungkol kay Carson Montgomery. Aalis na ako. Aalis ka ngayon. Biglang nakaramdam ng kaunting kawalan si Caspian sa kanyang puso. Sa bawat pagpapakita ni Ivan sa kanyang harapan, nagmamadali siya na para bang may gagawing misyon. Kung hindi ako aalis, gusto mo bang makita niya ako? Paglingon niya ay itinuro ni Ivan si Jessica at tumingin kay Caspian na may malabong ngiti. Ito, natigilan si Caspian. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Caspian, bumangon ang malaking kasiyahan sa puso ni Ivan. Marahil si Caspian mismo ay hindi napagtanto ang kahulugan ng kanyang pag-aalinlangan sa sandaling ito kung hindi man lang siya magdadalawang isip ay nangangahulugan lamang na wala si Ivan sa kanyin. G. Puso. At ang pag-aalinlangan na ito ay nangangahulugan na kahit saang posisyon niya ilagay si Ivan sa kanyang puso, mayroong kahit isang lugar para sa kanya. Napaawang ang labi ni Ivan at ipinagpatuloy ang dati niyang ngiti. Sige, alis na ako. Naaalala mo ba ang ipinangako mo sa akin noong naghiwalay tayo? Oo, tumanggo si Caspian. Pupunta ako sa Green Paradise Sect para hanapin ka. Hanggat naaalala mo, may liwanag na sumilay sa mga mata ni Ivan. Halika hanapin mo ako bago ka pumunta sa lunya. Sa oras na ito, tahimik na idinagdag ni Ivan sa kanyang puso. Kung ito ay ilang sandali pa. Natatakot ako na hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong makita ka muli. Sige, nang tumanggo si Caspian ay nakita niyang nag-transform na si Ivan na unti-unting nawawala sa kanyang harapan. Fantasy Formation. Bumilis ang tibok ng puso ni Caspian. Bago mawala ang anyo ni Ivan. Umakbang pasulong si Caspian at nagmamadaling nagtanong. Bakit walang pagbabago sa espiritual na chi noong nagsiset up ka ng Fantasy Formation? Ang magic ng Green Paradise Sect. Nine Dreams ay hindi Fantasy Formation. Mula sa nawawalang figure ay narinig ang tunog ng unti-unting paglalaho ni Ivan. Huwag mong kalimutan na pinunit mo ulit ang damit ko. Habang malalim ang iniisip ni Caspian, narinig niya ang boses ni Ivan. Habang bumababa ang kanyang boses, tuluyang nawala ang kanyang anyo. Tiningnan ni Caspian ang manggas sa kamay at sinipa iyon. Pakiramdam niya ay walang magawa. Iba ito sa huling pagkakataon. This time, pinunit ko lang ang manggas mo. Sa oras na ito, narinig ni Caspian ang isang hilenghing. Dali-dali siyang lumingon at nakita niya ang mga talukap ni Jessica na nanginginig ng ilang beses at dahan-daang bumukas. Hindi napigilan ni Caspian na mapabuntong hininga na tama si Ivan. Pagkaalis ni Ivan ay nagising na si Jessica. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, medyo natarante si Jessica, ngunit hindi nagtagal ay nakita niya si Caspian na nakatayo sa kanyang harapan. Casper, sa isang kisap mata, napatalon si Jessica. Ayos ka lang ba? Pagkatapos noon ay naguguluhan siyang tumingin sa paligid. Nasaan ako? Ang Royal Garden ng Imperial City. Kinayla siya ni Caspian paupo. Kinapa ni Jessica ang pagitan ng kanyang mga kilay. Obviously, may mali sa memorya niya. Anong nangyari kanina? Nagmumuni-muni ako sa silid nang biglang may tumusok na pilak na karayom mula sa labas, kung saan nakasulat ang "Speaking of this," biglang napatigil si Jessica. Ano ang nakasulat dito? Naguguluhang tanong ni Caspian. Ibinaba ni Jessica ang kanyang ulo at walang sinabi. Nakaramdam ng kakaiba si Caspian at muling nagtanong. Nako, wala lang. Hindi ito ang punto. Ang punto ay sinabi ng mga nakatataas na baka magulo ka ng kaunti. Walang pakialam na iwinagayway ni Jessica ang kanyang kamay. Gayunpaman, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang mga pisngi ay namumula sa kahihiyan na nagpakyut sa kanya.
Kaya naman nagmamadali akong lumabas. Paglabas na pagkalabas ko ng bahay ay bigla akong walang alam. Paggising ko, nakita kita dito. Napakurap si Jessica at tumingin kay Caspian. Ano ang nangyayari? Kalokohan ng isang kaibigan. Tinawakan ni Caspian ang ilong niya. Hindi talaga siya magaling magpaliwanag ng ganitong bagay. O, parang ganito. Marahan na sumengot si Jessica at saka tumango ng nakangiti. Buti naman at ayos ka na. Biglang parang may naisip si Jessica at napabulalas, anong oras na ngayon? Ang tagal kong lumabas. Kung hindi ako makikita ni Lucy, mag-aalala siya. Pagkatapos ay ibabalik kita, sabi ni Caspian. Sige, mariing tumango si Jessica at saka nagkusa na hawakan ang kamay ni Caspian. Nang ibalik niya si Jessica, sinabi sa kanya ni Caspian kung paano niya tinuruan si Solana nitong mga araw na ito. Hindi ka ba masyadong mahigpit sa kanya? Nag-aalala si Jessica na baka hindi makayanan ni Solana. Siya ay may Imperial Jail deity physique, kung hindi ako mahigpit, hindi ito gagana. Napabuntong hininga si Caspian. At minsan iniisip ko na itinulak ni Solana ang sarili sa ganoong lawak. May iniisip pa rin siya. Pero mas maganda na ito kaysa dati, sabi ni Jessica. Nagkukwentuhan at nagtatawanan sila habang dumadaan sa ilalim ng liwanag ng buwan paminsan-minsan, nakakasagasa sila ng mga alagad ng sekta na nagpapatrol. Tumango sila sa isa't isa at saka nilagpasan ang isa't isa. Si Caspian ay isa na ngayong sikat na figure sa Imperial City. Natural, walang magpapahirap sa kanya. Hindi komportable para kay Caspian na pumunta sa tirahan ni Jessica dahil may iba pang mga alagad ng Dark Moon sect dito. Magkikita ba tayo bukas? Bago umalis, nagtanong si Jessica. Oo, umiti si Caspian at walang pag-aalinlangan na tumango. Bumungad sa isang magandang ngiti ang mga lumalabas sa bibig ni Jessica. Matapos kumaway ng palm ay nakakailang hakbang pa lang si Caspian nang marinig niya ang boses ni Jessica sa likuran niya. Kabanata 769. Hindi kita iiwan. Naantig si Caspian sa boses na ito. Paglingon niya ay nakita niya si Jessica na tumatakbo papasok ng gate. Mayroon bang anumang espesyal na kahulugan sa pangungusap na ito? Ngayong gabi si Caspian na medyo nanghina sa kanyang puso ay nakaramdam ng pagkabalisa sa sandaling ito. Magaling siya sa pagpaplano at layout pero hindi talaga siya magaling sa mga ganitong bagay. Nang itulak ni Jessica ang pinto, nakita ni Jessica ang balisang Lucy sa silid. Nang tumangala siya at nakitang bumalik si Jessica, nabigla si Lucy noong una at pagkatapos ay natuwa siya. Tapos tumakbo siya habang umiiyak at niyakap si Jessica. Wow, wow. Miss, bumalik ka na. Saan ka nang galing? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi kita nakikita. Bulong-bulo na ako pero hindi ako nangangahas na mangistorbo sa iba. Natatakot ako na baka sabihin nila na nagkakagulo ako. Wow, may gagawin ako sa huling minuto kaya pinuntahan ko si Casper. Inaplos ni Jessica ang ulo ni Lucy at sinabing, bueno, makinig ka sa akin at huwag kang umiyak. Napakalaking babae mo na ngayon. Hindi magandang makita ng iba. Bagamat sinabi ni Jessica na malaking babae na si Lucy, itinuring niya pa rin si Lucy bilang isang bata sa banayad na tono ng Call-iwan. Gayunpaman sa paghusga mula sa oras, si Lucy ay talagang hindi na bata. Noong nasa Evergreen Town pa siya, si Lucy ay 13 taong gulang na may 2 bands ng buhok sa kanyang ulo, tumatakbo at tumetalon sa likod ni Jessica buong araw. Ngayon, 3 taon na si Jessica sa Dark Moon Sect. Unti-unting lumaki si Lucy. Ngayon siya ay matangkad at balingkinitan. Siya ay naging isang 16 na taong gulang, magandang babae. Miss, pinuntahan mo ang hanggal na si Casper Montgomery. Nang marinig ang pangalan ni Caspian, agad na huminto sa pag-iyak si Lucy at iminulat ang kanyang mga mata. Miss, gabi-gabi na ang pinuntahan mo si Casper. Hindi mo na kayang pigilan ang sarili mo. Lucy, nagbabasa ka na ba ng mga nakakabagot na love story kamakailan? Pinaikit ni Jessica ang kanyang mga mata at pinakawala ng mapanganib na senyales. Sa kasamaang palad, hindi pa ito napansin ni Lucy.
Seryosong pagsusuri ni Lucy, Miss, anong ibig mong sabihin? Kung wala kang nararamdaman para kay Casper kung gayon. Pumunta ka ba para suluhin ang nunal? Joke lang, pero nang damilat si Lucy, nakita niyang mukhang nag-iisip si Jessica. Biglang nanlaki ang mata ni Lucy at napabuntong hininga. May manliligaw talaga si stupid Casper. Miss, ang asawa mo ay naakit ng Vixen. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nabigla si Jessica sa sigaw ni Lucy at walang kasiyahang sinabi. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang mga salita, nakita niya si Lucy na kumawala sa kanyang mga braso at nagmamadaling tumakbo sa silid kung saan siya natutulog. Pagkatapos tumakbo siya pabalik na may hawak na malaking tumpok ng mga libro. Miss, para sa iyo ito. Itinambak ni Lucy ang makapal na tumpok ng mga libro sa harap ni Jessica at tinapik-tapik ito ng malakas, mukhang loyal na loyal. Sa mga ito, walang Vixen ang makakaakit sa asawa mo. Sinulyapan ni Jessica ang mga librong ito at biglang nakaramdam ng pangingilig ang kanyang anit. Mahal kong asawa. Mahal na mahal ka ng Sectmaster. Ang Demon King sa aking nakaraang buhay ay ginugulo ako. Ang sect leader. Ang iyong madam ay gustong pumunta sa langit. Ang kasal ng 100 bilyon mangyaring maging banayad. Mayroong isang makapal na stack ng mga libro, hindi bababa sa 20 o 30 na lahat ay may katulad ng mga pangalan. Lucy, ano ito? Tanong ni Jessica sa hindi magiliw na tono. Gayunpaman, naunawaan ni Lucy ang ibig sabihin ni Jessica at seryosong sumagot, Miss, huwag mong maliitin ang mga gawang ito. Lahat sila ay isinulat ng mga babaeng nagsasaka ng talento sa panitikan. Nakaka-touch talaga sila. Hanggat natapos mo ang pagbabasa ng mga gawang ito at pag-aralan ang mga pamamaraan sa loob. Kinagarantiya ko na ang hanggal na si Casper ay magiging tapat sa iyo at hindi maakit ng anumang Vixen. Sino ang nagsabi na si Caspian ay naakit ng isang Vixen? Umiti ng mapait si Jessica. Miss, hindi ba? Bago niya matapos ang kanyang mga salita, sa wakas ay napagtanto ni Lucy na may mali. Miss, nagkamali ako. Ilalayo ko sila at susunugan ko. Mabilis na humingi ng paumanhin si Lucy at dinampot ang mga librong kasing taas niya na parang hangin na nagmamadaling lumabas ng silid. Nakakatakot ang dalaga ngayong gabi. Napatingin si Jessica sa likuran ni Lucy, naglakad pabalik sa kanyang kwarto at humiga sa kama. Ngayon, malinaw na naamoy niya ang mahinang halimuyak mula sa Caspian. Ang halimuyak na ito ay hindi kay Jessica o Solana kundi sa ibang babae. At sa malabong tono ni Caspian, alam ni Jessica na babae ang nagpahimatay sa kanya. Gayunpaman sa oras na iyon, hindi nilinaw ni Jessica, ngunit nagkunwaring walang alam. Alam ng isang matalinong babae kung kailan dapat magpanggap na tanga. Sa isang pitik ng kanyang pulso, may lumitaw na silver light sa kamay ni Jessica. Nakangiting sinabi ni Jessica, kahit sino ka pa. Dahil sinabi mo iyon. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo tungkol dito. Sa pilak na karayom ay may ilang maliliit na salita na kasing nipes ng buhok. Ang iyong asawa ay nasa aking mga kamay. Asterisk lumipas pa ang 5 araw. Ito ay ika-18 araw ng Setyembre. Sa araw na ito, napagpasyahan na ang oras upang pumunta sa Myriad Demons Burial Ground. Tulad ng sinabi ni Charlotte kay Caspian, ito ay ika-25 ng Setyembre sa loob ng 7 araw. Sa parehong araw, si Hadley Forsyth ay dumating muli sa Imperial City at ipinatawag ang Caspian. This time, good news at bad news ang hatid niya sa kanya. Ang mabuting balita ay nasa mga sinaunang aklat na iniwan ng tagapagtatag, mayroon ngang isang talaan ng pintuan ng impyerno at may mga paraan upang harapin ito. Ngunit ang masamang balita ay ang pamamaraang ito ay makapagpapagaan lamang ng impluensya ng Gates of Hell sa Caspian. Walang paraan upang ganap na malutas ang problemang ito. Kung gusto kong ganap na malutas ito, kailangan ko pa ng oras. Gayon din. Kailangan ko ng ilang elder sa sekta upang tulungan ako, sabi ni Hadley Forsyth kay Caspian. Gayunpaman, ang Torch Dragon Brahma Heart Mantra na una kong nakita ay maaaring makapagpabagal sa epekto ng Gates of Hell sa iyo. Sa selyo na ibinigay ko sa iyo noon, hindi ito magiging problema kahit 50 taon man lang.
Sa simula, sinabi ng ama ni Handsome kay Caspian na magiging epektibo ang selyo sa loob ng 15 taon. Matapos tumulong si Hadley Forsythe sa pagpapalakas nito, ang selyo ay maaaring tumagal ng 20 taon. Ngayon, maaari itong umabot sa 50 taon. Bagamat patagal ng patagal, hindi nito maalis ang Gates of Hell mula sa Caspian. Bilang karagdagan sa Torch Dragon Brahma Heart Mantra, nalaman din ni Caspian mula kay Hadley Forsythe na ang Gates of Hell ay magkakaroon ng partikular na epekto sa kanya. Kung ikukumpara sa kung paano alisin ang Gates of Hell sa kanyang katawan, mas nababahala si Caspian tungkol sa epekto sa kanya. Ang Gates of Hell ay may dalawang epekto sa iyo. Iniunat ni Hadley Forsythe ang dalawang daliri. Una, gagawin kang magkaroon ng death chi nang hindi namamalayan. Kaming mga ordinaryong tao ay hindi makakaramdam ng ganitong uri ng death chi, ngunit ang masasamang bagay ay lubhang sensitibo dito. Sa mata ng masasamang espiritu, para kang kandila sa dilim at hindi nila namamalayan na lalapit sa iyo. Kung ikaw ay nasa teritoryo ng sekta, hindi ito magiging problema. Pagkatapos ng lahat, walang masasamang bagay sa Heavenly Stars sect. Ngunit sa pagkakataong ito, pupunta ka sa Myriad Demons Burial Ground na siyang pinagtitipunan ng masasamang espiritu. Baka sa mukha ni Hadley Forsythe ang pag-aalala. Kabanata 770. Guro, sa tingin ko ay hindi ito problema, nakangiting sabi ni Caspian. Nang makitang nakatingin sa kanya si Hadley Forsythe, ipinaliwanag ni Caspian, sinabi mo lang na ang death chi ng Gates of Hell ay unti-unting lumalabas. Kahit na gusto nitong maging maliwanag na liwanag sa mata ng masasamang espiritu, aabutin ito ng hindi bababa sa 3 hanggang 10 taon. Kapag dumating ang oras na iyon, kung ang Gates of Hell ay nasa aking katawan pa rin o hindi ay hindi tiyak at ito ay magiging ibang kwento. At kung ikukumpara sa pag-aalala, mayroon akong kaunting inaasahan tungkol sa tumagos na death chi. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Caspian, Guro, pag-isipan mo ito. Sa pagkakataong ito, bihirang pagkakataon na pumunta sa Myriad Demons Burial Ground. Kung limitado ang oras, ang bilang ng mga pagkakataon at laki ay magiging napakahalaga. Kung tungkol sa mga pagkakataon, sasabihin ng mga ordinaryong tao na para itong tumakbo sa mga immortal. Nakasalalay sa swerte nila kung makakasagasa sila o hindi. Ngunit tulad ng sinabi mo, kung ang Gates of Hell ay maaaring tumagos sa death chi, kusabang darating sa akin ang mga pagkakataong iyon. At sa simula, ang death chi na tumagos ay dapat na napakaliit. Dahil iyon ang kaso, ang mga masasamang bagay na naaakit ay dapat na medyo mahina. Sa ganitong paraan, hindi lang ito magiging delikado, ngunit malaki rin ang maitutulong nito sa mga pakinabang ko, di ba? Talagang totoo. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay Myriad Demons Burial Ground kung tutuusin. Kailangan mo pa rin mag-ingat. Itinuro ni Hadley Forsythe. Oo, alam ko. Tumanggo si Caspian. At Guro, kilalang kilala mo ako. Hindi ako papayag na kahit ano. Sa oras na iyon, bibigyan kita ng ilang bagay para protektahan ang iyong sarili. Nag-iisip sandali si Hadley Forsythe at sinabing, Salamat, Guro. Nagmamadaling yumuko si Caspian. Ang maihahanda niya ay mga paraan na magagamit para labanan ang kalaban sa kanyang kaharian. Ngunit kung mayroong mga kayamanan na ipinagkaloob ni Hadley Forsythe, ito ay ganap na naiiba. Ang mga kayamanan ng mga cultivator sa Heavenly Spirit Realm ay sapat na upang palakasin ang kanyang lakas. Maingat akong pipili ng ilan. Ibibigay ko ang mga ito sa iyo bago ka umalis, sabi ni Hadley Forsythe. Susunod, ito ang pangalawang epekto ng Gates of Hell sa iyo. Ito ay magiging mas mapanganib kaysa sa nauna. Naging seryoso ang ekspresyon ni Caspian. Guro, mangyaring magsalita, ayon sa mga sinaunang aklat at tala na ipinasa ng aming tagapagtatag. Ang Gates of Hell ay isang paraan para sa mga Ghostway cultivator na ipatawag ang mga Ghost King, paliwanag ni Hadley Forsythe at nagpatuloy siya, gayunpaman, ang pamamaraan ng Ghostway ay mahina. Pagkaraan ng napakaraming taon, nasira ang mana. Kaya ang mga detalye ng Hari ng Multo at Lakas ay hindi na itala sa mga sinaunang aklat ng ating tagapagtatag. Ngunit siya ay dapat na napakalakas, naisip ni Caspian kung paano ito inilarawan ni Cha.
Tot noong pinatay niya si Shaw Charles noong panahong iyon. Inukupan ng kabilang partido ang kanyang katawan at walang kahirap-hirap na pinatay si Shaw Charles ni Holy Landrian. Hindi maiiwasan iyon. Kung hindi sulit para sa mga cultivator ng Ghost Path na gumastos ng labis na pagsisikap upang may tayo itong Gates of Hell, sabi ni Hadley Forsyth. Sa susunod, gusto kong ipaalala sa iyo na ang ipinatawag na Ghost King ay unti-unting makakaapekto sa iyong ugali sa paglipas ng panahon. Ang pinakaseryosong sitwasyon ay ang pagbabago ng iyong ugali hanggang sa masira ang iyong kaluluwa at ang iyong katawan ay masakop. Kaya dapat kang mag-ingat tungkol dito. Bilang karagdagan sa pagsasama-sama ng selyo. Ang pinakamahalagang tungkulin ng Torch Dragon Brahma Heart Mantra ay tulungan kang magbantay laban dito. Kung may nakita kang mali sa iyong katawan, o may mali sa proseso ng paglilinang ng Torch Dragon Brahma Heart Mantra, dapat mong sabihin sa akin sa tamang oras. Oo, guro, tumango si Caspian. Sa oras na ito, naisip niya ang panaginip ilang araw na ang nakakaraan. Ang mga mata na iyon ay kay Ghost King. Ghost King pala. Hindi nakakagulat na kaya niyang sirain ang kaluluwa. Bukod dito, kung ang Haring Ghost, natatakot siya na hindi siya nananaginip ng gabing iyon, ngunit nakikita ang katotohanan. Dapat maghanda kang mabuti sa mga susunod na araw. Pupunta ka sa Myriad Demons Burial Ground sa loob ng ilang araw. Bagamat hindi ito masyadong mapanganib, isa pa rin itong lugar ng lihim na kaharian kung tutuusin. Pag-ingat at walang magkakamali, bili ni Hadley Forsyth. Oo, alam ko. Salamat, guro, sagot ni Caspian. Sa orihinal, ang inaasahan ni Caspian para sa Myriad Demons Burial Ground ay nagmula sa larawang lumabas sa Thousand Machines Box. Ang Myriad Demons Burial Ground, pati na rin ang maalamat na Glory City, ay maaaring may nakatagong impormasyon tungkol sa kanyang ina. Ngayon, mas maraming inaasahan si Caspian para sa Myriad Demons Burial Ground. Dahil iyon kay Carson Montgomery. Si Carson Montgomery ay ang dating Salria Prince. Ang kalaunang Salria Crown Prince, ang natural na ipinanganak na Demon Python form, ang alagad na Great Ocean sect na nakatuon sa pagsasanay, at ang ampun na anak ng emperador ni Ukror. Mula sa isang tiyak na pananaw, siya rin ang utak at may kasalanan sa likod ng lahat ng sabuatan at ang gustong sirain ang Caspian. Kung gayon, hayaan mong asahan ko ang iyong pag-unlad sa nakalipas na 3 taon, naisip ni Caspian sa sarili. Asterisk, makalipas ang 4 na araw. Sa nakalipas na 4 na araw, ibinigay ni Caspian ang lahat ng floating light clone kay Solana. Ang floating light clone ay isang sword technique at maaari itong gamitin sa mga kutsilyo. Kung ang isang tao ay gumamit ng isang sibat, hindi lamang ito magiging awkward, ngunit ang kapangyarihan nito ay mababawasan din ng malaki. Ngunit ang lahat ng ito ay para sa mga ordinaryong magsasaka. Kung ito ay si Solana, ang mga problemang ito ay hindi na umiiral. Ang Imperial Jail Deity Physique ni Solana ay nagbigay sa kanya ng kamanghamanghang kapangyarihan. Ito lamang ay sapat na upang malutas ang mga pagkukulang ng paggamit ng martial technique na ito gamit ang isang sibat. Ang floating light clone, sa kabilang banda, ay maaaring malutas ang bahagyang masalimuot na depekto ni Solana sa parehong oras. Nagkaayos sila para sa isa't isa. Kapag ginamit na sila, maaari silang makakuha ng mga kamanghamanghang resulta. Gayunpaman, para maisigawa ang pinakadakilang kapangyarihan ng Bulllocker Spear at ng Imperial Jail Deity Physique, syempre, mas mabuting gumamit ng spear techniques. Ngunit sa kasalukuyan, walang ganong heaven-grade martial arts technique si Caspian. Si Jessica naman, after meeting Caspian a few days ago, bigla siyang pinatawag ng teacher niya kanina. Hindi raw siya lalabas bago umalis si Caspian. Hindi narinig ni Caspian ang nangyari at ang telepathic jade ay hindi makatanggap ng tugon mula kay Jessica, kaya ang bagay na ito ay maaari lamang isantabi pansamantala. May natitira pang 3 araw. Bukod sa paghihintay na muling ipatawag siya ng kanyang guro, nagsimula na ring maghanda si Caspian. Sa nakaraang labanan kay Charles Kruger, halos ipinakita ni Caspian ang lahat ng kanyang trump card. Nang maglaon, bagamat nagkaroon siya ng magandang engkwentro, siya ay napunan sa isang tiyak na lawak.
Gayunpaman ang mga suplementong ito ay hindi ganap na naging kapaki-pakinabang na lakas ng labanan. Sa makatuwid, sa susunod na mga araw pinlano ni Caspian na ayusin ang mga mapagkukunang ito. Iniling niya kay Solana na magsanay at magbantay sa labas ng palasyo. Si Caspian ay nasa bulwagan. Pagkatapos mag-set up ng obstructing formation, pumunta siya sa refining room sa ika-6 na palapag ng Tower of Life. Ang matatalim na sandata, mapagkukunan, diagram at likas na mahahalagang materyales sa kanyang mga kamay ay gagawing mga sandata na maaaring gamitin upang patayin ang mga kaaway sa susunod na 3 araw. Ang unang bagay na inilagay sa harap ni Caspian ay isang dosenang nagtatanggol na matatalas na armas mula sa lagayan ng imbakan ni Shaw Charles. Kasama sa matatalas na sandata na ito ang mga baluti, kalasag, armguard, helmet at iba pa. Ngunit mayroon silang isang bagay na karaniwan. Iyon ay lahat sila ay mga advanced na matatalas na armas. Maraming salamat po. God bless. I love you, mahal.